Kung gusto mong tumulong, tumulong ka sa iba. Pero wag sa kanya, dahil siya ang dahilan kung bakit ako natutong mabuhay ng mag-isa. Nalaman kong kinakahiya pala ng asawa ko ang mama niya na naging isang bayarang babae, kaya hindi ako sumuko na palapitin sila sa isa't isa. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Camila, 41 years old, currently living here in Pampanga. Married na rin ako at may isang anak. Tawagin natin ang asawa ko sa pangalang Luigi, 43 years old. Kung titignan mo siya sa labas, he's the kind of the man na masasabi mong husband material. May 3 negosyo, director sa isang company, well-respected, well-dressed, at hindi basta-basta naaabot ng kahit sino. Kinasal kami ng asawa ko na hindi ko nakilala ang tatay at nanay niya. Ang tanging nakilala ko lang noon ay ang lola niya, na ngayon ay pumanaw na. Tubong Pangasinan ang asawa ko. Lolo at lola niya lang ang nagpalaki sa kanya mula pagkabata. Sila ang gumabay, nagpaaral at nagtiis para lang may taguyod siya. Ang nanay naman niya, iniwan siya nung bata pa lang. Nalaman ko na lang na ang nanay niya ay naging bayarang babae noon at tumakas sa responsibilidad bilang ina. May 2 kapatid ang asawa ko at silang magkakapatid ay iba-iba ang ama. Para sa asawa ko, isa yung kahihiyan. Kaya pala nung kinasal kami, wala ang nanay niya. Hindi niya in-invite at hindi man lang binanggit. May kumontak sa akin na kamag-anak ng asawa ko. Sabi niya, kung gusto ko raw makilala ang mama ng asawa ko, pwede akong bumisita sa Pangasinan kasi after ng matagal na panahon, nakauwi na raw ito at senior citizen na ngayon. Sinubukan kong kausapin ang asawa ko about dito at kinumbinse na puntahan namin ang nanay niya sa Pangasinan. Nagagalit lang siya at hindi umuuwi ng bahay pag binabanggit ko yon. 2 buwan akong paulit-ulit na nakikiusap sa kanya sa mahinahon na paraan. Hanggang sa pumayag siya, nagbiyahe kami papuntang Pangasinan kasama ang anak naming 14 years old. Pagdating namin sa Pangasinan, simple lang ang bahay nila kumpara sa bahay namin. Hindi marangya, amoy luma at amoy mapanghi. Pero it's okay, nandoon kami para sa nanay ng asawa ko. Nakita ko ang mama niya, matanda na at payat. Kita na ang edad at ang bigat ng pinagdaanan. Pagkakita pa lang niya kay Luigi, parang binuhusan ng emosyon ang buong kwarto. Lumapit siyang nanginginig ang kamay, halos hindi makapagsalita sa kakaiyak. Paulit-ulit niyang sinasabi, "Anak, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung wala akong ibang maibibigay kundi ang pagsisisi ko sa'yo. Kahit hindi mo ako patawarin, sana hayaan mo lang akong mayakap ka. Dala-dala ko ang kasalanan ko sa'yo hanggang sa pagtanda. Sana bago ako mawala, mapatawad mo ako." Pero ang asawa ko, nakatayo lang, walang emosyon at walang galaw. Parang hindi niya naririnig lahat at bigla niyang sinabi, Uwi na tayo. ganun lang, parang walang ina na halos mawalan ng hininga kakahingi ng tawad sa kanya. Hindi ko masisisi ang asawa ko. Wala ako sa sitwasyon niya para husgahan siya at hindi ko naranasan ang sakit na bitbit niya. Sinunod ko lang siya at pinaandar niya agad ang sasakyan. Seryoso siyang nagdadrive hanggang sa makarating kami sa bahay. Ramdam ko ang hiya, galit at sakit na matagal na niyang kinikimkim. Hindi ko rin siya masisisi kasi sino ba naman ang hindi masasaktan kung lumaki kang mag-isa, naghirap at dumaan sa butas ng karayom, naabot ang tagumpay ng wala ang ina na dapat sana'y gumagabay sa'yo. Pero nagbago naman na ata ang mama niya. Nandun na lang siya sa bahay nila nag-aalaga ng mga apo niya sa kapatid ng asawa ko. Naaawa lang ako sa mama niya pero naiintindihan ko din ang asawa ko. Hindi madaling burahin ang sakit na iniwan ng nakaraan. Senior na ang mama niya at nararamdaman kong pinagsisisihan niya lahat ng mali niya noon. Sinabi ng asawa ko na wag na kaming babalik doon. Sumagot ako ng oo pero parang hindi kaya ng konsensya ko. Tumatakas ako sa bahay every Saturday para bisitahin ang mama niya. Dinadalhan ko sila ng konting grocery. Minsan may ulam. Minsan ako na mismo ang nagluluto kasi napansin ko puro dilata at noodles ang kinakain nila. Masama para sa matatanda ang noodles at dilata lagi. 6 na buwan akong tumatakas para bisitahin ang mama niya hanggang sa nahuli ako ni Luigi. Galit na galit siya sa akin at binato niya lahat ng damit at gamit ko sa labas. Sinabi niya, Iniwan ako ng taong tinutulungan mo. Bakit ka pumupunta doon? Wala kang karapatan na makialam sa sugat na hindi ikaw ang dumanas! Pinalayas niya ako at doon ko nakita na hindi pa siya handang magpatawad. Umuwi ako sa amin. 1 week akong nasa Antipolo. Walang ibang ginawa kundi nagluto at matulog.
After 1 week, hindi niya ako natiis. Sinundo niya ako kasama ang anak namin. Walang sorry, pero alam kong iyon na yun. Tahimik na paghingi ng tawad. Pag uwi namin sa Pampanga, kinausap ko siya ng mahinahon. Hindi kita pinipilit kalimutan ang sakit na ginawa ng mama mo. Pero sana wag mong ipagkait sa sarili mo ang pagkakataon na magpatawad. Matanda na ang mama mo at ramdam kong nagsisisi na siya. Pagkatapos noon, hindi ko na binanggit ang nanay niya in 2 months. May isang beses narinig ko siyang umiiyak sa kwarto. Hindi ko siya nilapitan kasi may mga laban na kahit ikaw ang asawa, hindi ikaw ang dapat sumalo. May mga sugat na sarili lang nila ang pwedeng humawak. After few days, kinausap niya ako. Hindi ko kayang patawarin ng isang inang bayaran at pabaya. Kinakahiya ko siya at kinamumuhian. Hindi kita minamadali, kahit ilang taon pa. Pero siya, wala na siyang ganun karaming oras. Kung hindi mo pa kaya, sana wag mo kaming pigilan ng anak mo na bisitahin siya. At bigyan ng pagkakataon ng anak mo na makilala ang lola niya. At makita na kahit mali ang nakaraan, may pagbabago pa rin sa dulo. Mas gagaan ang pakiramdam mo kapag hindi na puro galit ang dala mo. Bahala kayo. Binisita namin ang mama ng asawa ko kasama ang anak ko every Saturday hanggang sa isang Sabado. Habang nag-aayos kami ng gamit, napansin ko ang asawa ko paikot-ikot sa bahay, paakyat pababa sa hagdan, parang nawawalan ng mapaglagyan ng sarili. 10 beses siya paikot-ikot, kaya tinanong ko na siya kung anong problema niya. Ayaw pa niyang sabihin na gusto niya palang sumama. Napangiti na lang ako patalikod. Nagpapakipot pa kasi. Sumama siya sa amin at hindi nga lang bumaba ng sasakyan. Pasulyap-sulyap lang, parang batang gustong lumapit pero hindi alam kung paano. Hinayaan ko lang siya pero alam kong start na yon para lumambot ang puso niya sa mama niya. Sa sumunod na Saturday, siya pa ang naggrocery ng marami. Halos punuin niya ang pick-up na sasakyan namin pero pagdating namin ulit, hindi pa rin siya bumaba. Nasa kotse lang siya naghihintay kaya sinubukan kong tulungan maglakad ang mama niya papunta sa kotse namin para ma-corner siya. At wala na siyang choice kundi lumabas. I thought, maybe if they face each other, kahit saglit lang, something might change. Pagdating namin sa tapat ng sasakyan, 5 minuto kaming nakatayo doon. 5 long minutes. Hanggang sa bumukas ang pinto, lumabas si Luigi. Umiyak silang dalawa at nagyakapan. Walang usap pero biglang umiwas ang asawa ko at bumalik ulit sa sasakyan. Hinatid ko na ang mama ng asawa ko sa bahay nila para hindi na siya masyadong ma-stress. Nagpaalam na din kami at pagpasok namin sa sasakyan, umiiyak na ang asawa ko. Isa lang siyang anak na matagal nang nasaktan. Wala akong sinabi. I just held him. Hinayaan ko siyang umiyak. Niyakap ko lang siya para mailabas niya ang nararamdaman niya. Kahit konti, gumaan ang pakiramdam niya. At umaasa ako, one day, hindi na lang ito magiging simula, kundi tuluyan na nilang mahahanap ang kapayapaan na matagal nilang hinahanap. Pwede kang magalit habang buhay, walang pipigil sa'yo. Pero tandaan mo, ang galit hindi yan parusa sa kanya, kundi sa sarili mo. At kapag nawala na siya, hindi mo na maibabalik yung moment na pwede mong ayusin. And one day, when it's too late, ang pagpapatawad na lang ang tanging bagay na hihilingin mong sana ay naibigay mo.